Sir Vic, ako nga pala si Chan. Palayaw ko po yan. Idol daw po kasi ng tatay ko si Jackie Chan. Kaya yan po ang pinalayaw niya sa akin. Pero hindi po tungkol kay Jackie Chan ang ikikwento ko. Kundi patungkol po sa aking kaibigan. Sa katunayan nga sir, siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ngunit itong kaibigan ko ay may lihim pala na itinatago. Kung ano po ang kanyang lihim, ito po ang aming kwento. Taong 1970 sir, sa isang liblib na baryo sa silangan ng Pilipinas. Doon po kami nakatira. Sa pagkakatanda ko, 17 taong gulang ako nang magkaroon ako ng kaibigan. Kauna-una ang kaibigan ko iyon sir. Hindi po kasi ako mahilig makipagkaibigan noon. Hindi kasi ako pinapalabas ng nanay ko dahil sa mga kwento-kwento na kumakalat na may aswang daw sa lugar namin. Talamak po talaga sa amin ng mga ganong kwento at halos lahat ng mga taga-baryo ay naniniwala sa mga aswang. Maliban lang po sa akin. Hindi naman ako naniniwala talaga sa aswang. Sabi-sabi lang yan ng mga matatanda. Mga panakot lang para hindi lumabas ng gabi ang kanilang mga anak. Nagkaroon po ako ng kaibigan noong panahon na yon. Wala na po siyang mga magulang, sabi niya sa akin. Kung bakit? Hindi ko na inalam. Hindi ko din naman kasi ugaling magtanong-tanong. Kasi para sa akin sir, magkukusya sang sabihin sa akin kung gusto naman niya. 4 na taon na kami magkaibigan, pero ni minsan ay hindi pa siya dumadalaw sa amin. Hindi din po siya nakikilala ng aking mga magulang. Basta ang sabi ko lang po sa mga magulang ko ay meron akong kaibigan. Tol, punta tayo sa bahay. Wika ako dito. Wag na tol. Nahihiya ako eh. Yan lang po ang lagi niyang sinasabi sa akin. Sa loob ng 4 na taon namin pagkakaibigan sir, ay sa gubat lang kami madalas na magkita. Namamasyal. Kung minsan naman ay nangunguha kami ng mga matatamis na prutas. Malawak po kasi ang kagubatan sa amin. Doon lang din po kasi kami nakatira. Hindi ko nga po lubos maisip sir kung bakit halos gabi-gabi lang siya na nakikipagkita sa akin. Kaya halos araw-araw sa umaga ako natutulog at sa gabi ako gumagala. Dinaig pa nga namin sir yung mga prosti sa bar noong araw. Isang araw po ay nakita ko ang maraming tao na nagkukumpulan di kalayuan sa bahay namin. Kaya agad ako nagpunta doon para makibalita. Sobrang dami ng tao, pati ang mga pulis ay nandun na din. Pagdating ko doon ay nakisingit ako. Bumungad agad sa akin ang isang taong wasak ang dibdib at naliligo na ito sa sarili niyang dugo. Nang makita ko yun sir, napaduwal agad ako sa nakita ko. Tapos narinig ko ang mga bulong-bulungan na aswang daw ang may kagagawan ng karumal-dumal na pagpatay sa tao na yon. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Tila ba naging puno ako. At napaisip ako na totoo ba talaga ang mga aswang? Nasa ganun akong posisyon nang maya-maya ay tinawag na ako ng aking ama para umuwi na.
Huwag kang lalabas ng bahay pagkagabi na. Wika ng tatay ko sa akin nang makauwi na kami sa bahay. Sa isipan ko, hindi pwedeng maghihintay ang kaibigan ko mamaya sa gubat. Lumipas pa ang ilang oras. Nang makatulog ng mga magulang ko, ay tumakas ako. Doon ako dumaan sa likod upang puntahan ang kaibigan ko at ibalita sa kanya ang nangyaring pamamaslang sa isang tao kanina. Tol, nabalitaan mo ba yung nangyari kanina? Malapit lang dun sa amin. Winasak yung dibdib ng biktima. At sabi-sabi nila, aswang daw ang gumawa nun. Wika ko dito. Naniniwala ka ba sa aswang? Pagtatanong naman ito sa akin. Hindi. Sagot ko. Bigla siyang natahimik at nanatiling sa malayo ang tingin. Hindi ko na inusisa pa ito. Mukha kasing malalim ang iniisip niya. Tol, paano kung isa pala akong aswang? Lalayuan mo ba ako? Bigla niyang tanong sa akin. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sa tagal na nating magkaibigan, kung aswang ka, di sana noon pa kinatay mo na ako. Hindi na siya ulit pang nagsalita. Niyaya ko na lang siya na maglaro at kumuha ng mga prutas para may dadalhin ako sa bahay. Kinabukasan ay usap-usapan na naman ang madugong patayan sa kabilang bahagi ng gubat. Tulad ng unang biktima, wakwak ang dibdib nito at wala na ang mga laman loob. Walang ibang sinisisi ang mga tao, kundi ang pinaghihinalaan nilang aswang. Isang linggo pa ang lumipas hindi ko na nakikita ang kaibigan ko. Gabi-gabi sir ay pumupunta ako sa tagpuan namin, pero hindi ko siya nakikita doon. Ano na kaya ang nangyari doon? Baka nabiktima na rin siya ng aswang? Yan ang laging tanong ko sa aking isip. Hindi naman kasi siya nagpaalam sa akin. Kaya nalungkot ako sa mga sandaling yun sir, kasi kaibigan ko siya. Pero bakit di man lang niya nagawang magpaalam sa akin? Habang nakatambay ako sa puno na madalas naming tambayan, ay nakarinig ako ng alulong ng isang aso at isang sigaw na pamilyar sa akin. Agad akong pumunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Nakita ko ang tatay kong duguan na tumatakbo habang habol-habol ng isang nilalang. Napatakip ako ng bibig, pero hindi pwedeng wala akong gagawin. Kaya kumuha ako ng kahoy, tsaka ko nilagyan ito ng damit ko. Itinali ko ang damit ko sa kahoy, tsaka ko ito sinindihan. Nung malapit na sa akin ang tatay ko, ay hinawakan ko siya, tsaka hinarap ko ang nilalang. Isang napakalaking halimaw na hindi ko malaman kung saan ito nanggaling. Tiningnan ko ang halimaw na yon at dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kahit nakakaramdam man ng takot, mas pinili ko pa rin na lumaban para sa buhay namin ng aking ama.
Subukan mong lumapit at iihawin kitang hayop ka. Pagkasabi ko nun, isang malakas na alulong ang pinakawalan niya. Tsaka siya sumugod sa akin. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni tatay. Pero hindi ko na pinakinggan yon. Dahil nakapokus ako sa halimaw na papasugod sa akin. Nang makalapit na ang halimaw sa akin, ay hinampas ko sa kanya ang kahoy na may apoy. Kaya napahiyaw siya sa sobrang sakit. Hindi ko malaman kung bakit kada atake ko sa kanya ay hindi siya lumalaban. Tanging sigaw niya lang ang pinakakawalan niya. Kapag lumalapit ako ay umaatras siya. Iniisip ko na baka takot siya sa apoy. Nakatitig lang ang aswang sa akin. Na animoy inaalala ang mukha ko. Isang malakas na alulong na naman ang pinakawalan niya. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na mapatay ang aswang dahil kung makakatakas pa ito ay baka halos araw-araw makabiktima pa siya dito sa lugar namin, maging sa mga karatig na lugar. Kaya agad ko siyang sinugod at hinampas ko ang kahoy sa likod niya. Sa lakas ng paghampas ko, sir, ay napatumba ko siya. Pero agad naman siyang tumayo. Kaya agad ko uli siyang pinaghahampas ng kahoy. Kaya napahiga uli siya. Sa kakahampas ko, sir, ay nabali na ang kahoy at naiwan ang matulis na parte nito. At dahil sa matulis na ang kahoy na dala ko, ay agad ko na itong tinusok sa dibdib ng nilalang. Isang napakalakas na naman na sigaw ang pinakawalan niya. At maya-maya lang ay unti-unting nagbago ang anyo nito bilang tao. Sir Vic, nagulat ako nang makita ko ang aswang nang magpalit ito ng anyo. Walang iba, sir, kundi ang kaibigan ko. Napamura ako nang wala sa oras. Sinubukan pa niyang magsalita, pero napaubo na siya ng dugo habang tagaktak ang pawis nito. Maya-maya lang ay dumating na ang mga tao at walang awa nilang pinaghahampas ang kaibigan ko. Hindi pa din ako makagalaw at nananatiling nakatingin sa kaibigan ko na pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi ko in-expect, sir, na sa dinami-dami ng tao sa lugar namin ay ang kaibigan ko pa talaga ang bumibiktima sa aming lugar. At tama nga siguro ang sinabi ng matatanda noon na magiging ligtas ka kapag nagkaroon ka ng kaibigan na aswang. Dahil kadalasan sa mga aswang ay hindi nang tatraydor ng kakilala nila o ng kaibigan nila. Marahil ay pinatakas niya lang ang tatay ko dahil alam niya na nandun ako. At ang hindi paglaban niya sa akin ay ang naging paraan niya para hindi na makapanakit pa ng tao. Kaya tinanggap na lang niya ang kamatayan niya dahil ayaw niya din siguro akong masaktan.
Sa mga nangyari sir, ay labis akong naguguluhan. Hindi ko kasi lubos maisip sir na ang nananalasa pala sa lugar namin ay ang kaibigan ko. Nalulungkot pa din ako magpasa hanggang ngayon sir. At sa tuwing maaalala ko ang aking kaibigan, ang pinakamatalik kong kaibigan na isang aswang. Bago po matapos ang ating video, nais ko lang pong magpasalamat sa patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Maraming salamat po.